nakaka-pressure pala siya pagka nag-viral ka. Tapos parang nag-e-expect sila na kailangan may isunod ka pa. Tapos parang sa isip-isip ko, hindi ako ready. Hindi ako ready. Ano ilalabas ko next? Scandal. Hindi ka maglalabas sa scandal. Overtime mag-sensor ka na. Parang iisipin mo na kahit nakakatawa talaga siya. Kanya nakakatawa yung sobrang dark. Pero mapaisip mo, ma-offend ko kaya ang mga babae, ang mga bakla, may mababangga kaya akong relihiyon. Pero at the back of my mind, pakialam ko sa'yo, pinahawak ko mo yung cellphone sa anak mo eh. Hindi, bakit? Hindi ko responsibilidad ko ano nakikita ng anak mo. So at least, ang bottom line natin ay kahit magkaroon ng self-doubt si Pipay, itutuloy niya pa rin. Sa buhay, ang dali maging confident sa decisions natin. Mag-shift ng career, gumastos sa matagal mo ng gusto, sumugal sa love life, o yung mga random decisions na parang, ito na yon. But after some time, bigla ka na lang mapapaisip. Wait, worth it ba talaga yon? Welcome to Worth It Ba with Erica Lucas at Joel. Ang podcast kung saan pinag-uusapan ang real-life decisions. The excitement, the expectations, the sacrifices, at yung reality check pagkatapos. Walang filter, real talk lang. Mga kwentong totoo, reflections na relatable, at barkada-level conversations about life choices. Because every decision has a story. Pero sa huli, isa lang ang tanong. Worth it ba? Powered by Salmon. Making smarter money decisions simpler for everyone. Oh my goodness, Here Ate we Jo. go! This is really is it talaga This naman. is very much it. Yes. Welcome to Worth It Ba? The first episode! Yes, wag kayong malito nandito sa mic namin, worth it ba? Worth it ba? Worth Nag-effort it. kami dyan. Oh my gosh! And speaking of worth it ba, Ate Jo? Wait lang, magpakilala muna Ay, sige, tayo. papakilala pa ba? Hello everyone! I am Erica. And I'm Joel. Kami po ang magiging major yappers dito sa Yes. bagong-bagong podcast called Worth It Ba? Bakit ba worth it ba? Bakit nga ba? Dito natin pag-uusapan ng mga malalaking desisyon sa Okay. buhay na mapapaisip talaga tayo kung ano ba. Worth it ba talaga to? Oo. Yes. May mga ganong moments no, sa So, buhay din natin. magkaka-crisis tayo along the way. Parang ganun ang atake natin. So, umpisahan na natin ang crisis. Oo, let's do it! May mga, nakailang desisyon ka na sa buhay mo na talagang napasabi ka ng, shucks, worth it ba to? Ako pa ba to? Ganon. As someone na sobrang hilig sa doing things for the plot, Okay. marami. For the Hindi plot. yung mga parang, sige, bahala na. Sinasabi ng mga tao, hindi. Sige, bahala na. Ganun, yun yung favorite kong gawin nung a few years ago. Okay. In my 20s. Yun yung Okay. goal eh. Ikaw ba? Anong mo when it comes to jumping into mga malalaking decision sa buhay? Parang din kasi ako medyo risk taker din ang Risk atake taker ko. din. Oo, Okay, we parang love that. kahit kung sabing, ay tayo wag mo na gawin. Shucks, sabi mo wag ko gawin. So gagawin ko. Mas ganun ako ate. Tapos parang ma-realize ko na, may kamahalan itong ginawa ko. May Ganon. exchange, Oo, no? tong life lesson na to ay, sige, na lang siya, for the experience, pero gumastos mga ganoon. Oo, pang character development, Yes. parang tuition fee natin sa buhay, sa school of Yes. life. So, alam naman natin yun eh. Lahat tayo may decisions na feeling natin parang, okay, yes. Yes. Ito yung pinakamatalino. Ang galing ko talaga dito. Tapos after a while, pag pinagdaanan na natin yung mga nangyari after Oh, that yes. decision, parang, okay, parang tama ba yun? So, Oo. we'll find out. And that's what this podcast is about. Kaya po ito nagawa eh. Real life decisions. Yes. The messy, the really smart ones, pero marami din dito yung parang, bakit ka ginawa? Yung parang gusto mong ganunin yung past self Bakit nga natin. ba? Oo, kumbaga, pag tinanong natin, worth it ba? Kayo lang din ang makakasagot kung worth it ba talaga siya. Yes, or And for today's video, yes, ito na! for today's video ate, may tatanungin tayo. Kung My halimbawang guests! worth it ba yung mga ginawa niya? Hindi na uulitin. Oo, sige na nga. Eto, tawagin na natin. Kasama natin si Pipa! Hello everyone. Ang stunning first Diba? guest natin. Yes, Kamusta ka Gorgeous. naman? Oo. Ito, maganda. Share. Eto, unahin natin. Mm-mm. Madam Pipay. Worth it bang makilala ka? Wow, dating app pala to. Hindi. Tapos Kayo agad yung bahala. usapan. I think yes. Uh-huh. Feeling ko marami naman akong pwedeng kwentong i-share. Yes. And
feeling ko worth it ako kilalanin kasi mostly nakikita nyo lang sa akin yung mga contents pero personal life hindi, di ba? Oo. Sana worth it. Feeling ko naman worth it. Excited nga ako sa pag-uusapan natin ngayon. Kasi totoo, nakikita kita sa FYP ko madalas through the years and puro mga funny things at chaotic. Pero magandang may opportunity minsan na makachika dito Eto na yun. at ungkatin yung mga major decision. Pwede, syempre kasama siya sa past, no? So, quick backstory kumbaga. Parang Sa mga full-time- listeners. Oo, sa mga listeners Yes. natin. Full-time content creator. What brought you here today? Sino si Pipay? Oo. Ayan. Sino siya? Sino ba siya? Sino siya? Ang galing Chisera. na gumiling. Sa mga hindi nakakilala, isa siyang content creator, isa siyang trans woman content creator, comedian. Hindi ko sinasuggest na panoorin yung lahat ng content ko kasi parang depende kung relihiyosa ka, kung bata ka, I suggest wag mong panoorin kasi kakaayawan mo ko. Hindi po para sa lahat. Pero pag pinili ka, ay, Diba? yan yun. So, intentional tayo. Correct. Pero what brought you to content creation? Ito ba yung Ayun na. pangarap mo nung bata ka pa lang? Baby Pipay? Actually, sige, magandang pag-usapan. Oo. Actually, hindi ako fan gumawa ng content. Mas fan ako ng nanonood, ganun. Pero kasi nga nag-pandemic, diba? College ako, nung second year college. Okay. And then, ang course ko na nare-require kami ng laptop, ganun. Okay. And that time, talagang kinailangan kong i-stop kasi wala namang ibang choice. And wala lang, out of nowhere, na-try ko lang mag-video sa daan. Kasi parang may inaasar lang akong tao sa na classmate or friend, ganun. And then, in-upload ko siya. Tapos, nag-viral siya. Tapos, hindi ko talaga tinarget maging content creator. Talagang nan-trip lang, gano'n. Kumbaga nasa siya, right place, right time. Oo. Parang talagang sinabing para dito ka. Oo. So, masasabi mo bang ito yung major life decision mo na nagbago ng buhay mo? Or meron ka pang ibang decision sa buhay na talagang, shucks, na bago yung life ko? Oo. Siguro isa siya sa major. Okay. Kasi siya, is para siyang biglang different path Mhm. sa buhay mo. Parang hindi mo in-expect. Kasi hindi ko nga siya pinangarap, di ba? Hindi ko naman siya pinurso. Hindi ko siya inisip na magiging work, na magiging career. So, siya, is feeling ko biggest kineme siya sa buhay ko. Oh. Meron bang moment nun nung nag-decide ka na, okay, sige, ipupush na natin tong content creation, no? Mhm. Meron bang moments yung parang, hala, ito na talaga ginagawa na natin to. Yung na-slap ka ng reality na, Actually, kasi yung pangatlo ata na video na ginawa ko na trip lang sa personal account, di ba nag-viral siya? Oo. Tapos that time parang lahat ng tao ang daming time sa phone. Kasi bawal lumabas eh. 'Di ba? So, nakaka-pressure pala siya pagka nag-viral ka. Tapos parang nag-expect sila na kailangan may isunod ka pa. Tapos parang sa isip-isip ko, hindi ako ready. Ano ilalabas ko next? Scandal. Hindi ka maglalabas sa Charis. scandal. Hindi, ayun, parang nakaka-pressure pala siya. Tapos parang, ayun, doon ko na-realize na, this is it. Para kailangan ko siyang gawin. oo. Ganun. Meron ka bang kausap no, nung nagde-decide ka na parang itutuloy ko ba ang pag-aaral? Ano nga ba kinorse mo nung college? Civil engineer. Ay, ang layo! Ang layo nga, no? She's an sorry. engineer or Diba? something. Okay. Kala mo matalino, hindi. Mga gwapo kasi yung mga kaklase ko nung kaya ka nag-civil Gwapo raw eng. mga civil engineering Okay. students. Oh. So, Ayun. yun, yung making that decision no, na parang, okay, hala, nag-viral na siya, ang dami na. Kailan ka nag-decide na, okay, ipupush ko to? May kausap ka ba about it? Or sarili mo lang, kinausap mo nung nagde-decide ka? Wala. Oo. Talagang Mas period. pinush mo Mas lang. ako lang siya. Sorry. Kasi parang that time, di ba tumigil nga ako ng pag-aaral. Mm-mm. Wala akong pwedeng ibang gawin eh. Wala akong alam na business, hindi ako pwede mag-VA, yung mga online na work. Kasi wala naman ako laptop, ganyan. And doon ko naisip na, kailangan din namin financially din talaga. Kasi pandemic nga, di ba? Ang bumubuhay sa amin ng tindahan na maliit, tsaka yung ate ko sa ibang bansa, parang kinailangan. Tapos, sabi nga nila may kita daw sa content creating that time. So, talagang, doon ko na siya, tinuloy ko na rin talaga siya. Bilang, eto nga, sabi ni Pipay, siya lang nag-decide. Oo. Talagang queen siya doon. Nung nag-iisip ka, nung nagde-decide ka na parang gusto ko to i-push, ano yung pinaka-pinanghuhugutan mo? Ano ba siya? Like, feeling ko, kaya ko tong ituloy-tuloy. Or mas ka ba na, bahala na, sige, try ko. Kung halimbawang
mag-succeed ako dito, edi go. Kung hindi, edi okay lang. Ano yung pinanghugutan mo nun? Confidence or bahala na, anong Piket mangyari? talon, ganon. Actually, Oo. confidence lang siguro siya. Kasi nung nag-aaral ako, may pagka-class clown ako. Kasi pag high school ka, tas Becky ka, it's either matalino ka. So, pinili ko na lang maging nakakatawa. Okay. Okay. Pero nag-civil engineer siya, ha? Oy. Ikaw yung nakakatawa sa civil eng. Yes. Okay, Tapos pag okay. transgender ka nung Okay. panahon ko nung high school, it's either maganda ka. Pinili ko talaga maging nakakatawa na lang. So, sabi ko, pili ko kaya ko naman mag-entertain. Tsaka, talagang wala nga akong disclaimer. Talagang kung paano ko gumawa ng Oo. content, ganun. Very honest, very authentic ang Yes. content ni Pipay. Oo. So, hindi ito yung mga pinangarap mo nung bata ka pa lang nun. Na parang, Hindi. ito yung kasi merong mga ganun na Yes. gusto ko yan, nakikita ko yan, Oo. magiging katulad Hindi na rin talaga. ako. Tsaka bago din ang social media, lalo nung pandemic, talagang pumutok, may diba? shift So, kumbaga, wala tayong idea nun na ano bang career to. Oo. Meron ka bang mga expectation nun nung tumatalon ka pa lang, nung bago-bago ka pa lang, feeling ko ganito yung mangyayari sa buhay ko one day? Actually, wala. Wala talaga. Ang nasa isip ko nung starting ng career ko, sana magtuloy-tuloy. Kasi if ever magtuloy-tuloy, makakatulong sa family, ganun. And as a breadwinner oo, na siya. oo, parang ayun talaga ang tinarget ko noon. Pero kung para mabago yung buhay din siguro, ganun. Parang may ganun. In what ways nagbago yung buhay mo nun? Kasi ang bilis ng mga pangyayari. Oo. I can imagine lalo para sa'yo. So, nung nag-shift nung nag-decide ka na, tas parang, okay, sige, bahala na, we'll do this. Tas marami, I can imagine na sobrang daming nagbago. Kamusta ka nung nangyayari na to lahat? Parang, merong mga bagay, may mga moments ba na parang, wait lang, pasan ka lang huminga? Or like, sige, more, let's go. Meron kasing time ng career ko. Di ba pandemic creator nga Yes. ako? So, mostly, ang gawa-gawa ko ng video sa bahay. Hindi talaga lumalabas. So, wala akong exposure sa labas, kung anong nangyari ko hanggang sa inaabot ng mga videos. Tapos, nung medyo nagluwag-luwag na nun, MECQ, mga ganun. Di ba may mga ganun Yung dati? lumalabas na tayo. Nung pwede na ganon. lumabas-labas, napansin ko na parang may tumatawag na sa pangalan ko, ganyan. Tatawagin ako sa labas, talong ni Juice. Ano ba, bakla? Parang tatawagin na. Tapos, yung pinaka naloloka ko, yung first flight ko sa ibang lugar. Sa Pilipinas pa rin naman. Parang mga bandang Visayas ata yun or Mindanao. Basta ganon. Tapos, ayun nga, kasi after pandemic, so first time nakalabas-labas. Nung may mga nakakilala rin sa lugar na yun, sabi ko, ay sorry. Okay lang. Pwede naman i-bleep, pwede edit Real, out. raw. Pero talaga, abot hanggang dito. So para akong shock na siya. Parang hindi ko siya, sobrang overwhelmed. Kasi hindi ko alam ano i-react ko. Kailangan ba mabait ako sa'yo? Hindi, promise. Wala tayong media training Hindi pa naman ako Oo. masyadong people pleaser. Parang that time, di rin ako marunong mag-take ng compliment na nakakatawa. Kasi bago so blank lang yung face ko. Parang, thank you. Parang ganun. Meron ka bang mga yung mga moments with your fans na talagang masishare mo, parang yun yung pinakakakaibang moment mo? Pag tinanong ka, anong kakaibang moment mo with a fan? Kakaibang Ano yung moment. top of mind mo na like, alam mo, nagulat ako na ganito yung nangyari sa event ko na to. May ganun ba? Event? Ano ba? Kasi usually sobrang friendly ko sa fans. Oo. Oo, seryoso yan. Maliban lang minsan pagka kunyari kumakain. Hindi ako rude. Yung sa personal space mo eh. Oo, yun. Pero kung memorable sa fans, wala masyado. Okay. Sorry. Lahat. Okay, lahat. Joke lang. Sa mga Of fans course, nyo, meron. kailangan maging Siguro memorable. pinaka-memorable kasi first time nga. Di ba dati pag artista, parang ang kailangan mo sa kanya, gustong makuha sa kanya picture o kaya autograph. Yes. Etong first time na to, tapos nung lumabas nga ako nito, tapos first time kong ginawa ng portrait. Ang cute Oo, naman. na hanggang ngayon nasa kwarto ko siya kasi Ay, ang pinaframe ko. cute Sabi ko yung naman very nun. first na may nagbigay na to, talaga Ang ganda. memorable. Parang, sino ba naman ako para gawan mo ng ganyan? Parang paglaanan mo ng oras. Paint me like one of Diba? your French Di naman ako girls. maganda. Masarap Ang lang ganda. ako talaga. Pero, diba? Parang sobrang Sobrang lasa. Oo. Ay, marami tayong i-edit out. Ang ganda, nakakaganda naman makareceive nung parang portrait na Oo. pinaglaanan ng oras talaga. Yes. Parang Hindi siya gawin parang siya. binilang ka lang ng regalo. Ayun, pwede yun. Pero yung naglaan siya ng oras. Kasi mukhang Personal matagal yan. niya. Oo. Meron bang mga moments na parang na may worry and kaba
as things got really big na parang, wait lang, like nagkaka-imposter syndrome ka ba? Ooh. Ano yun? Di ba si yun? si ano daw, yung impostor ka? Ay, Oo, hindi, yung parang, bakit ako nandito? Oo, parang Ay, dina-downplay mo yung yung Meron mga bang na-achieve mo. Kasi 'di ba, kunwari ngayon, si Pipay ka na, pero meron ka pa bang mga moments ngayon na parang, Feel ko hindi ko deserve. Oo, bakit parang nangyayari ganon. to sa akin? Talaga ba? Oo. Parang ganon. Ito nangyari na lang recently. Parang recently. Kasi aminin ko din talaga, medyo may problem ako sa consistency na recently. Okay. Oo, parang over time, ma-burnout ka, parang maubusan ka ng creative juices, ganyan. And yun, may parang deserve ko ba to? Kasi parang kinukuha pa rin ako ng brands. Kahit sobrang dalang ko na mag-post. Sabi ko, may nakabuo ka ng ng magandang relasyon sa mga. So, napapaisip ako. So, parang feeling, parang ini-impostor ko nga yung sarili ko na na feeling mo ba, deserve mo yan? Hindi ka nga nag-upload. May gano'n minsan. So dahil na-chika yan ni Pipay, meron tayong lente ngayon ng mga creators talaga na mga tao lang sila, di ba? So, i-ano pa natin yun, pag-usapan pa natin yun, yung mga pagiging tao nyo. Meron ka bang strategy para ihiwala yung personal life mo to kung anong ginagawa mo sa content? At least now na-acknowledge mo na minsan na-burnout ka. Meron ka bang mga ginagawa ngayon na kunwari, etong araw na to para sa akin to, etong araw na to pang content to, para nababalanse ko? Or paano mo siya minamanage ngayon? Actually, nung nag-start ako, even kahit nung starting, parang sobrang, kung hindi kita kaibigan, sobrang mababaw lang yung alam mo sa life ko. Parang ganon. Parang pinili ko lang kung ano yung gusto ko i-share sa tao, kung nakakatawang content. Sige, lalabas ako kayo niya, pang bakalang kanal na humor, lalabas ko yan. Kasi nung nag-start din naman ako, yun lang din naman ang gusto kong i-share. Hindi ko naman gustong i-share kung ilang kami sa bahay, kung anong trabaho ng ganito, ganyan. Or anything na personal. Or, kunyari, binuli ka ba ng bagets? Parang ganon, yung medyo tinago ko siya sa tao. Kasi parang ang akin is, yun na lang yung akin, sinare ko na nga yung mga ibang bagay-bagay sa inyo. So, tao lang din. Kumbaga, privacy is luxury. Diba? Buti nga naman. sinet mo na yung boundary na yun agad-agad na may gano'n na, okay, ito lang ang side na Ito nakikita lang ang ng mga side. ito lang yung good side mo, gano'n. Wala. Oh. Lahat Everywhere, yes! Ngayon, pag-usapan naman natin ang mga fears ng isang Pipay-Kipay. Oo, so pang 6th year mo na to in content creation, di ba? Parang mga gano'n, tama Buti ba? ka pa alam mo. Hindi ko Nagulat siya na. ba? Ano kasi makatanda? Di ba? 6 years na since pandemic, di ba? May anak na ako, may kinder na ako nun. Oh, exactly. Di ba? Nagsasalita na siya. So, ano na siya ngayon? Sa kung paano ka nagtatrabaho, kung paano mo ginagawa yung content mo now from nung nagsisimula ka, ano na yung mga differences, ano yung mga bagay na meron bang mga mas pinag-iisipan mo na ngayon? Or meron ka bang mas sinishare? Ganon. Actually, medyo careless ako ng mga starting. Okay. Like, hindi ako masyadong ma-sensor. Ganun pa rin naman ako ngayon. Medyo ganun. Hindi ako masyadong ma-sensor, kung medyo offensive ba siya, ganun. Pero over time, the more na nakikilala mo yung audiences, nakikilala mo yung mga taong nanonood, tapos nagbabasa ka ng comments, doon mo na-realize ko, parang, maturity na rin siguro siya, na parang may mga things na kahit gustong-gusto mo yung humor na pwede yung pag-usapan ng 3 lang kayo ng kaibigan mo. Hindi mo siya pwedeng ilabas pala. May mga ganon. So, sobrang taas din ng standard ko sa sarili kong content. Pag di ako natawa, hindi ko siya ilalabas. Hindi siya katulad dati, parang kay Bear labas. Enjoy lang before. So, ayun nga, over time, mag-sensor ka na. Parang, iisipin mo na, kahit nakakatawa talaga siya. Kanya nakakatawa yung sobrang dark. Pero mapaisip mo, ma-offend ko kaya ang mga babae, ang mga bakla, may mababangga kaya akong relihiyon. Kasi di ba, kinalakihan ko humor sa TV, yung parang mga scary movie, scary movie ganyan, or white chicks. Parang, ngayon, iniisip ko na, kasi parang sobrang, medyo sensitive na ang world ngayon. And, medyo good thing din talaga. Pero yun nga, when it comes to comedy, marami na sa sacrifice. Kasi ang hirap minsan gumawa ng comedy na medyo light.
na parang, ayun, ang hirap yung isipin. Para hindi maka-offend. Oo. So ngayon, ayun, medyo doon ako nag-iingat. Marami ako actually bangko na content na hindi ko siya malabas kasi feeling ko. Nakaka-offend ba to? Or feeling ko may makukuha na naman ako mga kaaway, ganun. Yeah. Speaking of kaaway. Ayan na nga, naku tuloy. Para umabot sa isang point sa buhay mo na nakikilala ka na everywhere and to create that name for yourself. Siyempre, ang ano talaga nun, ang opposite, ang nagiging exchange nun ay medyo malala din ang mga kaaway, ang haters. Meron bang mga moments na sa sobrang dami na parang kinwestiyon mo na parang tutuloy ko pa ba to? Worth it pa ba? Oo. Nasingit niyo. Hindi nakasamay kasi. Actually, meron. Feeling ko, every content creator siya na or kahit mga actor na encounter talaga. Hindi ka pwede mawala ng ng hater ha. Even kahit siguro hindi ka content creator, normal na tao ka lang. Oo, ang daming inggit sa mundo, diba? ate. Madaming pakailamera. Parang, hindi, feeling ko imposibleng hindi ka magkaroon ng kaaway o may ayaw sa'yo. Like, kahit gaano ka bait. Kasi diba yung iba, sobrang bait man, nakakaingit siya. Ayun na, hini-hate mo na siya. So, pero ito, yung content creating, syempre, mas expose yung mukha ko, mas may blueprint, may imprint, may imprint siya sa internet, mababasa ko ulit yung mga hate nila. Hindi siya parang opinion lang na narinig ko tapos nakalimutan ko na. Ayun, nakalagay doon. So, every time na makikita ko ulit, nandun lang siya. Marami. Kunyari, di nila bet yung humor. Ayan. Or yung decision na ginawa mo, kunyari, nag-endorse ka ng ganito, bigla kang babatikusin or ganyan. Pero paano mo hinandle yun sa sarili mo? Wala. Hindi ko i-handle. So, Kebs. Pero ako, aware ako may mga ayaw sa akin. May mga hindi bet yung yung mga contents ko or hindi ako bet talaga personally. Kiber lang makala. Parang, ayun nga, alam ko namang may... Deadma. Kasi feeling ko, anything na nagkakos ng peace of mind ko is expensive. So, ayun, parang wala akong magagawa eh. I mean, yun, kung anong tingin mo sa akin, none of my business. Hindi ever mababago since, ganun ka na ba talaga? Hindi siya ever since. Okay, actually, nung start ng content creating journey ko, compare natin yung from yung nag-uumpisa hanggang sa ngayon na may pangalan. Kasi maraming takot ang ma-judge eh. Kaya maraming hindi gumagalaw at tumatalon sa mga pangarap nila. Kasi nga natatakot sila sa kung anong sasabihin ng mga tao. So, ano yung thought process mo nun? Paano siya nag-shift? Na nag-decide ka na, okay, ikekeber ko na talaga itong mga to. Hindi siya biglaan. Okay, pero nung start talaga, sobrang sabi ko nga sa inyo, hindi ako people pleaser, pero nung naging content creator ako, parang syempre gusto mo like ka ng tao. Mas gusto mo mahal na mahal ka ng tao. Umabot ako sa point na parang pag may in-upload akong video, binabasa ko halos lahat ng comments. Tapos pag may isa rin na parang hindi nagustuhan or medyo bad yung comment, alam mo, umabot ako sa point na ino-overthink ko, mini-message ko sila isa-isa. Oh my God. Para lang, ano bang hindi mo nagustuhan? Na-offend ka ba? I'm sorry. May mga ganon. Wow. Umabot ka sa ganong point. May post-survey feedback. Oo. Ewan ko din. Parang lang. Parang, tapos kamusta yung, may mga nagre-reply dito? May specific ba na like, naalala mo na nag-reply siya tapos in-explain niya sa'yo kung bakit ayaw niya dun sa in-upload mo? May ganun ba? Walang specific pero most nang nakuha kong replies dun sa mga Kasi nga, syempre, content creator ako na medyo dirty ang nag-start ako na dirty. Hanggang ngayon pa rin. Nag-start ako na medyo dirty. Siya, kunyari, gagawin ko ng kanta yung talong ni Juso. Hindi, seryoso. Parang dirty siya. Yes, So ngayon, yung mga na-message ko, mostly magulang. Mga conservative. Oo, magulang. Yes. Parang dapat hindi ganyan mga nilalabas nyo, ganyan. Wow, okay. Parang ganyan. Ayun, tinatanong ko, di sinasabi ko, I'm sorry, ganyan. Pero at the back of my mind, oo, parang gano'n. Para lang, di ko alam. Nag-expect siguro ako na magbagong isip niya. Pero at the back of my mind, pakialam ko sa'yo, pinahawak ko mo yung cellphone sa anak mo eh. Hindi, bakit? Hindi ko responsibilidad ko ano nakikita ng anak mo. Oo. Actually, na nasabi yan ni Pipay ngayon yung mga nakikinig na listeners, yes, mga parents po natin dyan, kung may mga kids tayo,
I-check nyo rin kasi kung ano, di ba? Yung kapag meron sila, tawag yung screen time. Oo. Dapat nakabantay din kayo, lalo kapag baka bagets. Diyos ko. Responsibilidad nila yun. Oo. Wala naman tayong parang pang PG, ganyan. At kahit yung mga pang bata, hindi mo pa rin Yes. nakikita. Merong mga kungwari pang bata, pero yung pala, Diyos ko, yung content parang, ay, dahil. Diba? So Totoo. kailan ka nag-stop? Ang interesting na kinuwento mo na nagme-message ka. Wala pa First akong- time, ako din. First time kong malaman na may ganun na. So like, nag-ano ka Oo. talaga ng panahon pa for a time, no? Oo. Na magtanong at mag-message. Mm-mm. So kailan ka nag-decide na parang, ano ba to? Bakit Tama ko ba na to to? ginagawa? Oo. Tama na, ganon. Ano siya, kasi nung starting niya, di ba, pinamessage ko. Hindi, syempre pag starting ka na content creator, hindi naman talaga sobrang laki ng followers mo, ng May audience takot mo. pa. Siguro mga 1,000. Makakaya ko pa Oo. na tingnan isa-isa, i-message. Mm-mm. Over time, di ba, nagkaka-work na. I mean, nasisingitan na ng work, ganyan. Oo. Padami na ng Nagtitrend padami. na, Aminin ko, mayat-maya. hindi ko talaga Oo. nababasa lahat. Mm-mm. So ngayon, parang minsan, first 20 comments nila nababasa ko. Tapos, ayun, nakamit din ako ng mga content creators about sa mga bashing, sa mga hate comments, anong take nyo. Ayun din ang sinabi nila sa akin, like, pwede ka nilang i-hate all they want. Mhm. Wala ka na magagawa doon. Oo. I mean, hindi mo na mababago isip nila. So, unless, huwag ka na affect. Parang, Yun ang Yan. best na nakuha mong oo. parang payo sa Oo. mga kapwa content creators. Oo, kasi mo. until then, kalmado na ako. Umaya Hindi pa na ang ako buhay. nag-iisip. Oo, hindi na ako nag-iisip-isip. Bakit kaya ayaw sa akin ni Mirna? Ayaw sa akin ni Nicole? Oo, hindi. Hindi ako makatulog sa ganyan. Yan po yung ginawa ko sa kanya. Nasira ko ba yung pamilya nila? Oh my God. Diba? Ngayon, recently, bakit ko sa'yo? Okay Oo, na. Kapag nasa content world ka, Yun ito naman talaga eh. yung mga struggles eh, 'di ba? Yung mga like yung mga andaming merong paano ba? May andaming merong kayang kumausap sa Mm-mm. especially sa platforms na meron tayo ngayon. Kahit sabihin hindi mo hiningi opinion nila, magbibigay sila ng opinion nila about you. Minsan mali pa yung opinion Correct. nila. Pero ngayon pag-usapan naman natin yung mga wins ni Pipay. Ano yung mga naging unexpected wins mo along the way. Oo. Yung hindi mo in-expect dati, nagsastart ka na parang, shocks, gaganda pala yung ganitong part ng buhay ko. Oo. Worth it pala to. Ganon. Oo, parang, ay, pwede ko palang mapangarap to. Oo. Mga ganon. Yung hindi mo in-expect dati kasi dati sa civil eng siya, di ba? Oo. Sabi niya, Build talagang sila dun eh. na ano siya nung nagsastart siya. Mm-mm. Pero ngayon na may pangalan ka na ang dami mo nang naranasan sa 6 years, sabi nga ni Ate Joel. Ano yung mga unexpected Ganun, wins diba? mo nun? Sa 6 years na yun. Etong 6 years. Oo. Madami. Ah. Alam mo kung meron kayong 3 oras. May 3 hours. Chusera. Ano natin to kasi, naka-times 2 to pag in-edit. Pero, buti madami, di ba? Congrats, gusto natin. yun. Yes. Pero I think, you never forget your first. So, ano Ay. yung pinakaunang parang, pwede ko na sobrang tong... dami. Wins, okay. Pinaka-first, kasi nga dahil nag-aaral ako noon, di ko naman in-expect na magtrabaho ng early. Oo. Yung first nakuha ko na project, within 6 months, nakakuha ako ng branded na project. Parang sobrang win niya sa akin. Kasi for the first time, nag-earn ako ng sarili kong pera. Sarap nun. Oo. Tapos pinramis ko sa sarili ko na yung una kong makakukuhang, yung una kong magiging sahod. Okay. Mag-only wings ako. Sorry. Na seryoso. Nakapag-only wings ka ba? Yes. Yes. Dalawang beses ako. Oh, Diba? talaga Parang lilipad naman. na nga ako. Nagkaroon na ng pangmama siya. May mga ganun ako. Like, hindi ko kasi siya pa natatry. Oo. And then, ayun, pati sa Hamgyu, parang sabi ko pag sumahod ako, itatry ko itong mga to. Kumbaga marami siyang na-experience for herself, by herself, Oo. dahil sa mga tinalon niyang Totoo yun. Iba yung ganung achievement no, yung nagawa mo para sa Only sarili mo. Ang question ko dun sa unang kain mo ng Only Wings, kasama mo ba pamilya mo nun? Kasama ko. Yes! Naubos sahod nun. Kasi maliit lang yung una kong project. Maliit lang siya, pero kasi big thing yun sa akin. Kasi di ba, hindi pa naman ako nakakahawak ng, sabi natin 2,000 lang. nun. Okay. I mean, that time, wala naman akong ganon. So, parang big thing siya sa akin. Parang, sorry. Parang for the first time, malilibre ko pamilya ko. So, sabi ko, tatak siya. And then, yung other wins na parang masasabi ko is, kasi nga hindi ko in-expect magiging content Oo. creator. Hindi ko Napunta ka dito in-expect na bigla. ito yung magiging Mm-mm. trabaho ko. So, sobrang hindi ko siya in-expect. Di ako makapaniwala na parang nakuha ko yung mga hindi ko inisip na makukuha ko within 5 years
or 6 years. So, kunyari, nakapagpagawa ng bahay. Ganun. Yes! Yes! Ay, tapos nabibili na yung mga gusto mo na hindi, ano yun, alam mo yun, parang hindi mo iniisip minsan yung fresh. Wow! Kaya mo na hindi ka titingin ng Alam price mo ba, tag. pinangarap ko dati, lumabas ng mall na maraming dalang paper bag. Yes! Ngayon, nakakalabas na ako, pero puro paper bag lang talaga siya. Pagpasok niya pala, pwede Walang pa ng laman. paper bag dyan. Yung paper bag lang yung binigay. Bag lang ang binili ko. Yes. Hindi, pero totoo, may mga things na ano. Fantasy yun eh. Kasi di ba pag manonood kayo mga movie, lagi yung mga rom-com, shopping, Oo. sila doon. Nakakaganda yung may dala kang ganun. Oo, tapos yung parang ang busy-busy mo, di ba? Pag naglalakad. Parang busy person kapag ano eh. Wow. Oh, we love that for Pipay. Ang dami niyang na-achieve dahil sa pagtalon sa pangarap niya na Oo. hindi niya in-expect na, ay, pangarap ko pala ito. Para. Diba? Kumbaga nalagay siya doon. Mm. Pero ngayon, Heto Pipay. na. Sorry, may additional pa sa Yes, please. Ay, sige, go. Hindi. Hindi, go. And We love that, we love also, that. Mm-mm. Nung high school kasi ako, parang doon na i-introduce yung yung terms ng LGBT. Yes. Kasi all my life, alam ko, bading ako eh. Mhm. So, ayun, doon ko na-realize na trana ako, na babae ako. Kasi ayoko nang papatawag ng bading. Pero hindi rin naman ako lalaki. I mean, ayun, feeling ko nasa babae ako na part. So, nung nag-aaral ako, talagang pinamis ko sa sarili ko, pagka nagkatrabaho ko, kaya ko i-sustain yung pag-transition. Mag-i-start ako. Oh. And then, nakapag-transition na. Effective naman, di ba? Yes! Napakaganda, di ba? Iba ang glow ng Ayun masaya. din. Nung Yes. finally nararamdaman na, yes, this is Sarap. nagmamatch lahat. And you're like, yes, ang ganda niya. Yes. At ang pinakamaganda doon, wala siyang hiningan. Wala. Mm-mm. Lahat pinagtrabahuhan ni Pipay. Lahat na provide niya sa sarili niya. We love that for her. Yes. Huge wing yun. Yes. Only wing, shopping bag, and Okay. feeling home in your body. Ang laki nun. Pero pag iniisip ko siya, dati gusto ko talaga. Totoo. And doon naman nagsisimula yun Oo, eh. yung mga maliliit na pangarap, palaki na yan ng palaki. Di ba? Parang mabalikan mo na, oh my gosh, di ba? Worth it. Worth ang it na nagawa worth niyang it. decision. Only wings. Yes. Salamat. Only wings. This episode of Worth It Ba is brought to you by Salmon. Life is full of big decisions, career moves, big purchases, and everyday financial choices. That's why having the right financial tools can make a difference. With the Salmon app, Filipinos can access helpful features like credit, savings, and convenient payment options, all in one place. If you're looking for smarter ways to manage your finances and plan your next big move, visit salmon.ph/app to learn more. Salmon, helping you make smarter financial decisions. Pero eto, ibang Eto na. next naman ang atake natin ngayon. Oo. May pagka-tito boy kami dito. Ayan. So, mag-aano kami, magtatanong kami sa'yo ng mga worth it ba? Tapos ikaw ang magsasabi kung worth it or hindi mo na uulitin. Oh, sige. Parang ano to, parang happiness or chocolate si Tito Boy. Mabilisan. Oo. So, oo, mabilisan. Okay. Okay. Pipay. O, bawal mag-overthink. Are you ready? Ready. Okay. Hindi ako Worth nakatingin, it hindi ko ba? rin. Tapos tumingin siya sa screen, no? Maging content creator full-time. Yes. Worth it ba mag-risk sa career habang bata pa? Yes. Worth it ba mag-ignore ng advice ng ibang tao? No. No. Ah. Mm-mm. Worth it mag-impulse decision minsan sa buhay? Yes. Worth it ba mag-resign sa trabaho nang wala pang backup plan? Wala ko idea. Pero I think yes. Yes. If it makes you happy, tsaka peace of mind, yes. Support kita dyan. Worth it ba mag-overshare ng buhay mo sa internet? No. Worth it ba mag-say yes sa opportunity kahit hindi ka 100% ready? Yes. Opportunity. Yes. Worth it ba magstay sa comfort zone kahit may opportunity sa labas? No. No! And Maybe. for the $1 million question! Okay, after everything na pinagdaanan mo, the question is, worth it ba to lahat para sa'yo? Worth it ba? Isang malaking yes. Yay! Oo naman. Worth it, worth it, worth it. Ay. Pero may gusto akong balikan na isa doon. Yung Ah, nag-no siya. Sige, may Balikan natin yung clarification. nag-no. Ay, review? Hindi mo pwede yung hula lang ako. Di ba sa Yung mga minsan, pinaka-last question. parang consent lang yun. Yes, 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 yes. Ito para sa mga listeners natin and sa mga fans ni Pipay na nanonood, nakikinig, bakit ka nag-no na magstay lang sa comfort zone kahit may opportunity sa labas para ma-inspire ang ating viewers? Ako kasi medyo risk taker ako na tao. Parang feeling ko,
pag nagstay sa comfort zone, comfort zone ko, I mean, sa akin okay yun kasi feel ko safe ako. Pero the more na inipit ko yung sarili ko sa space na feeling ko kaya ko lang galawan, hindi ako mag-grow, I think. Hindi ko matatry. Lagi ako may what ifs. Okay lang siguro may regret. At least nagawa ko siya. Yes. Hindi ko na uulitin. Hindi ko matututunan yung mga bagay-bagay on my own. So feeling ko, hindi worth it yun magstay ng comfort zone din minsan. Ako lang din naman yun. Perfect. Ang ganda. And Tama kung nagstay naman. siya sa comfort zone niya, wala tayong pipay-kipay Diba? na pinapanood sa internet. Exactly. So, okay, reflection time naman. Eto na. Reflection! Oo. Pasulat ng reflection paper. Pinagsulat na. 100 Back to words. school. Meron bang mga bagay? So, sa Oh. past years journey mo, meron bang mga bagay na kung may opportunity lang, parang nagagawin mo differently? Na parang, ginawa mo to dati. Pero ngayon, dahil may mga natutunan ka na, merong mga lessons dyan, ano na yung mga gagawin mo differently next time? Or Parang meron ganon. ba? Or wala? meron? Different next time? Oo. Kumbaga, knowing what you know now, kung mababalik ka sa past self mo, tas uulitin mo to ulit, dadaanan mo ulit lahat, may mga babaguhin ka ba along the way or wala? I don't think meron. I don't think meron akong gustong baguhin. Kasi parang, feeling ko every decision na pwede mong ginagawa every day, every second, dinadala ka niya kung nasan ka ngayon. So feeling ko, pag may binago ko doon, kahit sobrang late na details, baka may mga missed opportunities na mangyari sa akin. Or baka hindi ito yung maging turnout ng pangyayari. Saka happy naman ako. Parang wala naman akong pinagsisisihan dun sa mga. Oh, you should be proud of yourself, di ba? At dahil happy ka, ano ang message mo sa younger Pipay? Baby girl Bitch. pipay. Inaway. Tsura mo. Inaway niya pala. Akala natin inspirational. Tsura mo Bitch. bakla. Sorry, hindi. Ang message ko sa kanya, i-chat ko na lang sa Wala pa Ay, daw wala pa chat. siya Oo, cellphone. Wala pa Oo. cellphone nun. Ayun, hindi naman kasi siya malungkutin na bata. So, marami rin naman siyang friends. So, keep mo lang yan. Keep mo lang yung pagiging like happy na person. And, huwag ka manapak ng tao. Minsan lang. Minsan pag kinakailangan lang. And also, love yourself more. Kasi, lalaki kang matatanggap mo lahat ng nasa sarili mo, sa katawan mo. Yun. I love. Ang sweet naman. Buti hindi mo chinat. Hindi aabot. Wala siyang cellphone. Tawa naman. More on the lessons, no? Parang curious din ako. Kasi, totoo naman, in hindsight, ayaw nating palitan na rin yung mga bagay kahit may mga maling decision, Yes, ganyan. oo. Kasi, inabot tayo dito dinala pa rin Oo. tayo dito. Pero, parang looking back, ngayon na alam mo na siya, what would you do more of now? Ano yung mas gagawin mo na in your next 6 years, di ba? Is this next era na pa 6 Moving years naman? forward. Oo, moving forward. forward. I think mag-i-stick pa rin ako sa core kung paano ako nag-start. Pero mas mag-explore ako ng more ways kung paano ipapakalat siya. And ewan ko, feeling ko gusto ko kasi ibalik yung courage dati. Kasi ngayon, aminin ko, medyo nag-hold back ako Okay. Hold back ako sa pwede kong ilabas, ganun. And lesson learned, kailangan ng consistency din talaga. So, ayun siguro, following, Yun yung hoping. wino-work natin towards. Totoo. Yes. And I think very felt naman yung parang after 6 years din na yung burnout. Kasi ang daming hinihingi sa atin kasi creative tapos madalas sa'yo din nanggagaling ito lahat. So nakakapagod din at may mga moments na gano'n, no? And when we talked about yung mga first major decisions mo, ang dami na nating na-achieve din, no? Moving forward, ano na yung mga pinaghahandaan mong big decisions? Ayan. At paano mo hinahanda sarili mo na tanggapin to ulit? Mga ganon. Kasal. Kasera. Wala pa nga. Hindi niya ako masyado nagpa-plan. Medyo mas Okay. nagtatrust ako kung ano yung will sa akin ni Lord. Kung saan or ka ng universe. dadalhin. Kasi, ewan ko, feeling ko may bigger things na binibigay sa'yo more than ano yung hilingin mo. Tsaka binibigay sa'yo sa right timing. And sana, hoping ako, in the future, sana may bigger things pa na dumating. Hindi ako specific, pero I hope
I hope siya, something na maganda, ganon. Yes. Wow. Actually, ang sarap kausap ni Pipay kasi Oo. talagang parang kunwari, kahit sa mundong ginagalawan natin, kahit magkakaiba tayo ng ginagawa, medyo siya nasa social media, maraming sa atin yung mga tao, may access sila sa buhay natin whether we like it or not. Tama. Sa mga chinika ba ni Pipay, ate, ikaw, nakarelate ka or saan ka pinaka nakarelate Kasi sa mga ang- chinika niya? Ang na-excite ako pakinggan kasi sobrang overthinker ko. Ako talaga yung people pleaser na dun lang talaga ako lumaki. So, na-excite ako pakinggan kung paano niya pinapatahimik yung mga bagay. Yung parang kebs lang sa mundo, ako to, ako, eto lang. Tapos, gusto ko yung attitude mo of just accepting things also for what they are. Mahilig kasi ako sa spoilers. Yun yung for the longest time sabi ko, yung gusto ko. So, ang ganda din na parang, sige, amin na lahat, tanggapin ko lang. Ready ako. Oo. Basta palaki ng palaki, ha? Ganon. Yes. Ikaw, para sa'yo, meron mga, Ako, pinaka nakarelate ako kung paano siya nag-start. Yung kumbaga napadpad ka sa isang mundong hindi mo in-expect. gets. Pero nung napadpad ka doon, parang okay, wala tayong tatanggihang opportunities kahit kumbaga, ito yung comfort zone ko pero may opportunity na kumakatok sa akin. Kung magkalat man ako doon or hindi ko pa siya ma-perfect, okay lang, may matututunan ako. And I think more of our listeners, especially the younger ones, pwede nyo siya i-apply sa mga sarili nyo, lalo kung mga bagets kayo na nangangarap sa buhay or naghihingi kayo ng sign sa universe na like, gagawin ko ba to? Baka mamaya walang mangyari. Kasi, ayan, we have more people to look up to, like si Pipay, na nangarap lang siya before, hindi niya rin alam saan siya dadalhin, pero dahil naniwala lang siya sa sarili niya, may Pipay-kipay tayong pinapanood. Oo. Diba? And Diba? more gawa. And more more than Yes. Hindi kayo nakarelate sa Unli Wings. Inaantay ko sa binili ko. Hindi pa kasi ako nakapag-Unli Wings, ate. Kasi hindi pa ako nakapag-ano. Ano pala? Samgyup ako. Hanggang Try nyo 6 yan. pieces pa lang kasi. Busog na. Busog na. Ni PS. Pero oo, no? That first time Yes. also, actually, yung mga small things na babalikan mo ulit na parang, hala, na-achieve na natin to. Ang sarap niyang balik-balikan. Yes. din. Worth it talaga. Worth Worth it it. talaga. Ay. Meron bang, eto na lang, last question ko for Pipay. Bilang sinabi niya naman na talaga ay worth it naman talaga lahat. Kasi of course, umabot siya dito. Sa mga nagawa mo na lang or sa mga naisip mo. Kasi minsan ang kalaban natin, sarili din natin, di ba? Aminin naman natin yan. Self. Si Self. Minsan ang voices ni Self ay talagang maingay, di ba? Maingay siya. Meron bang hindi worth it na sinabi si Self sa'yo dati? Ganda. Ever. Na like parang sinasabi ng voice ni Self sa'yo, ganito, ganito, ganito. Tapos parang ikaw, hindi worth it tong naririnig ko sa sarili ko. Hindi worth it. Sobrang ito lang naaalala ko kasi recently to. Pero before, parang, ayun nga, wala naman akong pake kung anong eksena. Wala akong pinagsisisiya. Pero ito recently, parang sobrang impulsive kasi. So parang, hindi worth it. Subscribe ako sa gym ng 1 month. Okay. Tapos yung first, Alam mo, akala ko, maiiyak ako sa sasabihin ni Pipay. Kinabahan ako. Akala ko kung lang ano. ako nagpunta. Okay. Okay. Hindi worth it. Kasi syempre nagbayad ka eh. Kasi isang, At least 1 month lang yung binayaran ni Pipay. Akala mo sa ba? buong Akala taon mo ba eh. nakakalungkot yung sasabihin? Akala ko parang mag-ano siya na hindi ako naniwala sa sarili ko. Biglang, nagbayad ako ng gym. recent naman. Sasabihin Pero niya. valid. Recent. Pero Sobrang valid valid. naman. Yes. Oo. Hindi naman kasi talaga worth it. Kung halimbawa hindi nagamit, hindi talaga Totoo. worth it. Pero Okay. yun yung pinaka-specific na pwede kong sabihin. Pero most of the time talaga kalabang ko sarili ko. Oh. I mean, iniisip ko kung i-go ko ba to or hindi. Pero most of the time, nananalo talaga na ginago ko pa din. Ginago ko rin talaga. So at least, ang bottom line natin ay kahit magkaroon ng self-doubt si Pipay, itutuloy niya pa Todo mo rin. Siya talaga yung go lang ng go. Diretso na. Yes. Tapos bahala na figure it out. At grabe yung Yes. nagagawa ng courage lang ng pag-show up. Kasi darating lagi ang opportunities. Yes. Kahit na mapagod here and there. Kahit na may parang, mapapa-question ka. Lahat magiging okay. Oo, Mhm. timing, Yes. courage, at tiwala sa sarili lagi. Ay, minsan tama talaga yung choice natin. And sometimes, yung pinaka-importante lang ay
gamit natin, we have all the right help, support din, yung tools, para mas ma-achieve natin yung mga pangarap natin sa buhay, para mas matanggap pa natin yung mga gusto natin, di ba? Yes, and speaking of tools and pangarap, ate ko, talagang gusto ko lang din i-shout out ang Salmon. Thank you so much, Salmon. Nakikita niyo naman, di ba? Thank you so much for supporting this podcast. Ganon. Thank you so much, Salmon. Mabuhay kayo. Huwag muna kayong matetegi, please. Para. Yes, kasi mas marami pang mga pangarap ang i-achieve natin dito. So, if you're curious about yung mga smarter ways to manage your finances, pag mga malalaking decisions, nako, you can check out the Salmon app for that. Yes, it is designed to help Filipinos access financial tools like credit, savings, and payment features all in one place. Yes, if you wanna learn more, check nyo, download the app at salmon.ph/app. And before we go, syempre, lagi niyong tandaan, Ang buhay, ang daming decisions, ang dami nating pinagagagawa, ang daming malalaking decisions. yes, yung iba dyan, very amazing. Yes, we love that. Pero yung iba dyan, very questionable. Wag na tayo very maglinis-linisan. Pero lahat, laging win kasi laging worth it siya. So, yes, welcome to Worth it ba? Alam ko Mobile Legends. Okay, Bero. Maraming salamat, Pipay, sa pagpakita ng ibang side mo naman. I Yes. Thank you, Pipay Kipay! Thank you so much! Life is really just a series of decisions. Some amazing, some questionable, but every single one teaches you something. This has been Worth It Ba with Erica Lucas and Joelle. The views and opinions shared in this podcast are based on the personal experiences and perspectives of the hosts and guests. These conversations are meant for storytelling, reflection, and entertainment purposes only. They should not be taken as professional financial, legal, or life advice. At the end of the day, every decision is personal, so always consider your own situation before making one.